Alright, nandito si Attorney Claire, mga kapsat. Ang title niya is VP Sara, dapat daw linisin muna ang pangalan. Ay dapat sa dami ba ng sa dami ng mga sa dami ng mga ebidensya, no, mga kakapsat. Sa dami ng mga dapat niyang sagutin. At pag hindi niya nalinis to, Diyos ko Lord, kahit managinip siya, wala na. Game over. Okay, VP Sara, dapat daw linisin muna ang pangalan. Here we go. Pasok, Attorney Claire. Bilisan lang natin. Copy ko Blanca. Sa mga bagong pasok dyan, again, shoutout sa inyo. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. At sa mga garapata, magsiiyakan lang kayo. Ha? Magsiiyakan kayo mga bobong DDS. Diyos ko Lord. Ay, magsiiyakan kayo dyan. Okay, here we go. Pasok, Attorney Claire. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Forward. Herman Joselito Andrades. Teka lang. Nasaan na yun mga kapatid? Wait lang. Nasaan na yun? Addictus Texas. Ano yung pangalan natin? Ito po ay test of fitness ng ating mga leader. Yes, mga kapatid. Kasi kung meron na tong issue about sa pangungurakot, dapat talaga malinis niya yung name niya. Kung malilinis niya yung pangalan niya. Hindi siya pagdududahan na kurakot siya. So, would you imagine sa 2028? Sa 2028 siya po ay lalahok sa pagkapangulo. Hindi po ba napakahalaga na malinis niya ang kanyang pangalan? Dahil paano po yan? Kagaya po niyan, bigla po siyang biglang magwawala, magagalit po at kung ano-ano po ang sasabihin niya. Paano yung mga diplomacy? Paano po yung kagaya po ng aking binabanggit kanina na paano kaharap sa ibang mga bansa kung hindi mo makuha ang iyong gusto? Uy, kaya naman. Yung dating Pangulo, di ba? Hindi siya harap. Sasabihin niya may migraine siya. Di ba? Nagkataon talaga may pandemic kaya hindi ito masyadong lumalabas, hindi nakalabas ng bansa to meet other foreign leaders eh. 'Di ba? So, may pandemic noon eh. Nagkataon, pero mga ka-clear, 'di ba? Supposed to be meron silang summit ba 'yon? Tapos biglang hindi na lumabas, migraine. Bigla ka na. Bakit? Kasi walang ibang issue. Malamang walang alam na ibang issue kundi drugs. And the thing sa ekonomiya, wala. Walang magwawala at magte-threaten ka. So, that is not... Ganun ginawa ng tatay niya, hindi ganun din ang gagawin ni VP Sara. Di ba? Paparapin na lang yan siguro si Atty. Zuleika Lopez. How you do it as a leader of the country. Because lahat po ng act ng leader ng bansa ay po pwedeng maka-apekto sa bansa at sa buong mundo. Kagaya ng kinakasa ng ating nararanasan ngayon, which is itong oil crisis. Now, the trial of public trust. And the Vice President cannot be trusted. Imagine mo mga ka-clear. Kung may oil crisis sa Middle East, tapos pagdating dito, magkakaroon din ng ganong klaseng sitwasyon. Dahil mahihirapan na tayo. Halimbawa, mahihirapan na tayo kumuha ng oil. No? Mahihirapan na tayo halimbawa na makakuha ng supply. Paano siya makikipag-usap? Phone call. Ang siya, Pangulo, nakikita nyo may phone call siya with other leaders eh. Diba? Paano? Paano siya, pag nagpa-thank you na lang siya, magsusyukran na lang siya. Syukran. Paano siya makikipag-deal? Diba? Okay. Yung tanong dyan eh, diba? Naspak. Hindi ka nagagalit. Pag napipikon. With the funds of the OVP and of the entire department, she cannot be trusted with the entire national budget of over 6 billion pesos. Yun, mga kakali, di ba, malipat sa yung temper, hindi ka ba mapagkatiwalaan ng pondo na ibibigay sa iyo. Kasi nalulustay agad. Ang sabi nila, nalulustay, mga kakali, kaya hinihiring ito. Oh. When she is willing and able, yet an assassin to kill the president, the first lady, the speaker, the more that she cannot be trusted as to be the commander-in-chief. When her own assets grow in unexplained scale from June 30 to 2007, from the time that she was elected as vice mayor of Davao, and up to the time that the wealth is presumed up to the present, the wealth is presumed ill-gotten. Therefore, she cannot be trusted with the country's wealth. When she goes berserk in uncontrolled range, she cannot be trusted to be the architect of our country's foreign policy. Yun, di ba? Kung lagi ka nagagalit, di mo makontrol ang galit mo, paano ka magiging architect, chief architect of foreign policies? Diba? Pero anyway, sa China, hindi naman siya nagagalit eh. When she considers herself above the law and beyond the Constitution, she cannot be trusted to uphold the rule of law. Bakit sinasabing above the law? Sabi nila, di ba? Parang may immunity. Parang pero although dapat president lang. Pero parang laging ang dating she can get away with it. Di ba? Parang kaya yan. Ganun na dating.
Parang laging kailangan siyang pagbigyan, parang kailangan siyang makaligtas sa mga issues, di ba? Ganon. So kaya sabi niya, delikado yan. Kung hindi ka mapapanagot sa iba, di ba? Na mga, ayan na. She does herself above the law and beyond the Constitution. She cannot be trusted to uphold the rule of law and seek justice for every Filipino. Yeah. When Wait. she cannot- Isang example lang mga kapatid na feeling niya she's above the law. Sige. Nung nanuntok siya ng sheriff. Ba? Bakit? Court order na yun mga clear. Court order na yun. Oh, may court order na pero hindi niya ginalang. Diba? Merong proper way kung paano i-account ang confidential funds. Oh. 11 days. Diba? Pero ang sabi kasi nila, hindi pa naman tapos yun sa kuwa eh. Oh, kaya nga sabi ko, tanggalin muna natin yan. Kasi yan ang dinidepensa mo. Pero paano nga yung 15 million na ginastos mo? Na ginamit mo yung AFP certificate na hindi pala ikaw gumastos nun. When she cannot remain committed to her oath of office as Vice President of the country, the more that she cannot be trusted to keep the oath of a president. Meron po kayo sa last part ng statement niyo po na sinasabing when she cannot remain committed to her oath of office as Vice President, she cannot be trusted to keep the oath of a president. Following, kasi po di ba may early pronouncement na po si VP Duterte. Can you expound on this statement of yours po? Well, unang-una, ano ba ang isa sa mga grounds na i-final dito sa kanya sa impeachment? Di po ba culpable violation of the Constitution? So ano po in particular o specific provision sa Constitution? Ito po ay yung kanyang paglabag sa kanyang lawyer's oath. Kaya nga po yung sinasabi po natin, kung yung simpleng paglabag po bilang Vice Presidente ay hindi po niya makip. Paano pa po kaya kung siya naging presidente? So could you imagine, Vice President, kapag babantaan mo ang commander-in-chief ng ating bansa, ang ating presidente ng bansa? Yeah, totoo yun mga clear. Wala talaga siyang paggalang sa batas. Ako sa take ko yun. Bakit? Presidente, pagbabantaan mo yung buhay? Kasi justify pa ng kanyang mga kaalyado if, yun na nga yun eh. Nandun ba yung pagbabanta? Buhay ang binantaan mo. Ipapapatay mo kung. Diba? Sabi niya, hindi naman mangyayari yun kasi kung eh. Kaya nga grave threats eh. Kasi Leonardo Ansag, shout pag out. nagbanta ka sa buhay niya. Meldita Diba? Kabayashi, shout out. Conditional yan. Kaya nga, di ba? Di ba may ganito? Papatay kita pag hindi mo pinatay yung TV. Di ba? Pinatay mo. Pero pinagbantaan mo pa rin. Di ba? Pagbabanta pa rin yun sa buhay. Kahit balik-rin mo pa rin. Pagbabanta pa rin yun sa buhay ng tatlong tao. Ang Tama. ating First Lady at ang ating Speaker of the House. Samantalang ikaw, nung ikaw po ay nanalo, ikaw nanumpa that you will uphold the Constitution and the law. Definitely, ito pong threat is not upholding the law and the Constitution. So on top of that, I agree. It's a crime. Vice President ka eh. Di ba sabihin, petty yan, great as still. Pangulo ang pinagbabantaan mo. Alright. Sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Shout out sa mga kasama natin. Sir Leonardo Ansag, may kalab shout out. Artean, Chos Reb, sino ba nandyan? At sa lahat ng mga nandyan po, shout out sa inyo. Okay, pasok. What the? Bro. ito nga po, pag makikita po natin na may paglabag, kung meron nga po talaga siyang ill-gotten wealth, so another na paglabag na naman po yan sa ating batas. Right po. The camp of Vice President Sara Duterte is keep on harping po yung pong issue ng politicking dito po sa House Justice Committee impeachment. Specifically po yung kanya pong pinsan, of course, si PPP Party List Representative Harold Duterte, na ang sinasabi niya po dapat mag-focus ngayon dun sa kasalukuyang crisis na kinakaharap natin because of the Middle East crisis po. Di ba? Lahat na lang mga clean ang pwedeng gawing diversion na issue, ida-divert yung issue, di ba? Gagawa ng diversionary tactic. Lahat na lang. Una, pamumulitika. Kasi tatakbo siyang presidente, kaya siya sinisiraan, kaya siya pinupolitika, kaya siya gusto i-impeach, kasi gusto niya maging presidente. Pangalawa, bakit yung pa hinihiling yan? Merong krisis sa Middle East. Ano ibig sabihin pag may krisis sa Middle East? Dapat lahat ng kaso, isara? O hindi pwedeng si VP Sara lang. Diba? Kasi favoritism yan. So dapat lahat ng kaso na kinakasangkutan ninuman na hinihiling ngayon, dapat lahat sila. Huwag na munang dinggin. Bakit? Dahil mayroong krisis. So lahat na nakakulong ngayon, huwag nang ihiling yan. Pakawalan na yan. Bakit? May krisis eh. Diba? Kung paano yung logic na ginagawa. So, ito ba ay para lang kay sabi sa presidente na, huwag na natin yung vice-presidente kasi may yung krisis sa Middle East. LC So, Mick, yung shout iba, out. pareho ba sa panalangin nyo? Di ba? What can you say about
po ninyo, ito po Middle East crisis ay produkto at gawa rin po ito ng mga leader ng iba't ibang bansa. Kaya nga po napaka-importante rin no, na siya po ay ma-try dito sa impeachment. Dahil ito pong impeachment, ito po ay test of fitness ng ating mga leader. So could you imagine sa 2028? Sa 2028 siya po ay lalahok sa pagkapangulo. Hindi po ba napakahalaga na malinis niya ang kanyang pangalan? Dahil paano po yan? Kagaya po niyan, bigla po siyang biglang magwawala, magagalit po at kung ano-ano po ang sasabihin niya. Paano yung mga diplomacy? Paano po yung kagaya po Shout out! John Realibit, General Goddemet is in the house. Diyos ko Lord. ng aking binabanggit kanina na paano kaharap sa ibang mga bansa kung hindi mo makukuha ang iyong gusto, bigla ka nalang magwawala at magte-threaten ka. So that is not how you do it. Ako, oo nga, no, mga kakli, no? Meron nga ito, mga kakli, meron ka ito sa, parang sa school. Sinabi ni Bisa, sandali, hanapin ko lang. Nakita ko kanina, Teka lang. Ito to. Ang galing pong mag-advise Sana makita ko. Ito to. So, ito 7 hours ago. Tingnan natin. Ano yung tamak niya? Yan Ito kasi, stay away from illegal drugs. Ayan, sign natin. Ay, sabi na. Oops. Napin natin pinaka-original. Yan. Kita ko lang mga clear, Kita ko lang. Kasi, alam niyo naman, pag nagpayo si VP Sara, medyo kakaiba VP Sara to latest school grads. Stay away from illegal drugs. Ilang taon to? Kailangan, senior ba? High school, Canaga National High School in Canaga, Leyte. So, siya ang guest. Di ba? Ang sabi niya dito mga ka-clear, sana? Wala. Do not take illegal drugs. Wala dito. Kaya hanap pa iba. Ito. Ito na lang siguro mga ka-clear. Ito ba? Wait lang. Yan. VP Sara Duterte to latest school grads, stay away from illegal drugs. Ang ganda ng payo, di ba? Tatay na tatay niya yung dating. Droga naman ang pinagbubuntunan para kasi doon na mayagpag yung tatay niya, sa drugs Pero ito mga klira, okay, sige, stay away from illegal drugs. Pero bakit hindi niya napagsabihan ng kanyang ama na lumayo sa marijuana at saka sa fentanyl? Na habang presidente, nagdodroga dahil nga pagod daw siya, may pa daw trabaho, kaya kailangan niya magmarijuana. Bakit di mo pinayuhan ang iyong ama na tumigil sa kakamarijuana at kakafentanyl? Ironic, di ba? Sige. Dali tayo kay Kong Chua. As a leader of the country. Because itong impeachment ay test of the fitness of our leaders and dapat malinis na ni VP yung kanyang pangalan bago ang 2028 elections. Can you relate this to the importance of her presence in the proceedings of the Justice Committee? well, unang-una, kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng worth 600 million na pondo sa iyong departamento at sa iyong opisina, paano pa kaya pag ikaw ay naging Pangulo ng Pilipinas kung saan trilyon na ang hahawakan mong pondo? So hindi po ba test of fitness ito? Dahil ngayon, test of fitness and conduct. So kung sa maliit, sa akin pong palagay, hindi naman po maliit yung 600 million. Pero sa maliit na pondo, sa 600 million, hindi ka mapagkakatiwalaan pa paano pa sa trilyon pondo. Tama, di ba? 600 million ito, ba't hindi mo ma-account? Di ba? So, paano kung ito, nakabago-bago pa lang binigay sa'yo, ay ganyan mo naggastusin, paano pa yung confidential funds mo nung mayor ka? For 6 years. Natatay mo, Pangulo. Di ba mali na Shiro? Doon pa lang magkakaproblema na, di ba? Oh. So, bale mahalaga po na dumalo siya sa proceedings ng Justice Committee. Mas maganda para at least mailinis, may paliwanag niya, ma-clear niya yung kanyang pangalan dahil ito lamang ang paraan. And in fact, ang ating pong chairman, binibigay sa kanya lahat ng opportunity para makapagpresenta ng ebidensya. So kung wala naman po siyang kasalanan, pagaya po ng kanilang mga sinasabi na ito'y pamumulitika lamang, so ito na yung tamang pagkakataon para ilantad nila ang kanilang mga ebidensya at para pasinungalingan ang lahat ng mga paratang laban po sa kanya. Tama mga kakita mo, bakit mo, ito sa akin bakit mo ipapahinto na makita ang bank records mo? Sabi mo doon sa interview mo, wala kang ganong existing bank records. Although di ka nagpapakita ng certificate. So, this is the right time for you to present all those certificates from the banks that those bank accounts are not really existing. Pero hindi mo dinideny Dinili mo sa bibig lang.
Kaya nga ikinukumpara natin to lagi kay Comelec Share. Ha? Umabot pa ba sa kasuhan? Hindi naman niya kinasuhan yung nagsabi na nung naninira sa kanya kasama na si Congressman Erice. Hindi naman niya dinimanda. Ano ginawa ni Congressman, ni Comelec Chair? Pinakita niya lahat ang bank certificates from the bank na those documents are not existing. Ganun lang, kasimple. Pero bakit lahat ng technicality ginagawa mo? Kasi marami nagsasabi na fishing expedition daw yung mga proceedings. Pero sir, di ba, correct me if I'm wrong, sa legal system natin, ang prosecutor pwedeng mag-gather ng sarili niyang evidence para lumakas yung kaso. Ganun din po ba? Tama po kayo. Ito po ay maiyahan tulad natin sa preliminary investigation sa piskalya or sa ombudsman. Di po ba? Ito yung initial stage eh. So kung sakasakali po may mga reklamo laban sa iyo, halimbawa sa ombudsman, di po ba sila ay nag-i-issue ng kanilang mga subpoena duces tecum para kumuha ng mga dokumento sa mga ahensya, sa mga departamento na may kinalaman po sa reklamo. So ganoon din po kami dito. Nang sa ganoon ay pag sinampa na po namin sa Senado, solid na po yung aming ebidensya. Tsaka hindi po pwede kong sabihin na fishing expedition. Dahil kung fishing expedition po, ibig sabihin wala po talagang kaso, wala pong ebidensya. Pero dito po, additional evidence lang naman ang kinukuha namin at hindi naman po wala talaga total ebidensya. At may mga pagkakataon po talaga na ang tanging tamang ahensya lamang ang makakapagbigay sa amin ng mga dokumentong authentic, kagaya po ng SALN sa Office of the Ombudsman. Dito lamang po ito kinukuha. Sir, so ibig sabihin kung yung mga witness ay maglabas ng magsabi, mag-testify na meron silang mga ganitong dokumento na related dun sa kaso, pwede pong ipasabina ng komite yun, sir? Tama po kayo. And in fact, hindi naman po doon po sa rules namin, kahit po sa hearing, po pwede pa magdagdag ng ebidensya, hindi lamang po sa prosecution, bagkus pati rin po sa respondent. Maski sila po, binibigyan din ng pagkakataon na makapagsumite pa ang kanilang mga ebidensya. O yun, maliwanag mga clear. So on request dito, Deeply powered by AI, Filmora 15 understands your intent. Again, like and subscribe mga kakabsat. Like and subscribe po tayo. Salamat. bago ka tumakbong pagka-presidente, dapat malinis mo yung pangalan mo. Tama. Although sabi niya, hindi pa naman ako nagigilty, but still, may bahid kasi. May bahid. Tapos may mga ibang mga ebidensya na nagpapatunay. So, linisin muna. Wala namang masama kung linisin niya. Di ba, mga ka-clear? Ano ba naman ang sama doon? Okay, mga ka-clear, nakita na natin, ha? Don't forget, anong oras na tayo? Sunod na tayo doon sa isa, ha, mga ka-clear? Para hindi tayo mahuli. So, ibig sabihin lang dito, parang isang preliminary investigation, clarificatory hearing, clarificatory questions, para bago nila ito dalhin doon sa court, ito yung sa mga fiskal, bago nila dalhin sa court or sa ombudsman. Diba? Kasi pagka fiscal court, pag sa ombudsman, state prosecutor, saka tayo pupunta sa Sandigan Bayan. So, ibig sabihin mga ka-clear, additional documents lang ang kailangan. At tama naman na itong hinihingi nila, wala sa kamay ito ng mga prosecutor dahil re-request mo pa yan sa court. Nakita niyo isang decision ng Supreme Court, maaari lamang pabuksan ng ombudsman ang mga dokumento, bank records, kapag may kaso na. Dahil meron yung bank secrecy law. Okay, gets na mga clear? Gets na? Gets. Okay, so yun tayo ha. So sana don't forget to like, share, and subscribe mga ka-clear. At of course, thank you very much si Alejandro Emperador. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. 5 stick. Salamat, attorney. So talagang malaki ang magiging problema ni Lustay kapag hindi niya nalinis ang kanyang pangalan, mga kapsat. Okay? Next, proceed tayo kay attorney Enzo Recto. Pero bago yan, countdown muna tayo, mga kapsat. Sa mga bagong pasok, shout out po sa inyo. Like and subscribe.